At ngayong umaga, ang ating pagbubulay-bulayan ay makikita sa Aklat ng Mga Awit, chapter 1. Basahin po natin ang buong kabanata 1. Awit chapter 1 verses 1 to 6. Ang tamang daan. Sabi dito, verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga mananaya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Verse 6. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ito po ang salita ng Diyos. Airport. Halos lahat ng bansa ay mayroong airport o paliparang pandaigdig. Medyo malalim, no? So, sa Pilipinas, syempre, merong international, merong domestic. So, dito pa lang sa Parañaque, o saan ba yan? Sa Pasay ba? Parañaque? Hindi ko alam, maraming airport, di ba? So, dati, yung transportation ay mahirap. Kapag pupunta ka sa ibang lugar, pupunta ka sa probinsya, lalo na sa bansang Pilipinas, pulo-pulo po tayo eh. Hindi tayo katulad ng ibang lugar eh. Kailangan natin ng iba't ibang mode of transportation. Ang tagal, pag pupunta ka ng Davao, kailangan mong maglayag sa karagatan ng ilang araw. O kung pupunta ka ng Visayas, matagal lang biyahe, pupunta ka ng ibang bansa. Hindi ko alam kung paano ginagawa noong unang panahon, pero napakatagal, buwan ang pagitan kung gusto mong pumunta sa isang lugar. Pero dahil sa mga advanced technology, meron na tayong eroplano at mabilis na ang transportasyon. At ang airport po yung pinupuntahan ng mga tao para makalipad. So, sa airport, maraming iba't ibang destination. So, pwede kang pumunta ng Tokyo, Sydney, Asia Pacific, o maging Middle East, o sa Europe. Depende sa pupuntahan mo. At makakita ka din kung nakapunta ng airport, ang damit iba't ibang tao. Siyempre sa atin, mga Pinoy, di ba? So, makakita ka na nag-iiyakan, na naka-jacket, na may ginto, papuntang Saudi to, malungkot. O yung iba naman, di ba? Yung iba naman, papunta ng masaya. So siguro pupunta to ng Singapore, grupo ng mga bagets eh. O siguro ito pupunta to ng Tokyo, mamamasyal. So iba't ibang destinasyon eh. Yung iba naman, business trip, o yung iba naman for travel. So ito yung nagagawa ng airport eh. Pwede niyang dalhin kung saan man gusto mong pumunta. Basta syempre, may ticket ka at meron kang visa. Hindi ka pwedeng pumunta basta-basta, mga kapatid. Hindi ito katulad ng jeep na pwede ka lang magbayad. So bakit ko po ba nasabi ang bagay na yun? Alam niyo po, yung Psalm o yung awit, kabanata 1, ay nagsisilbing gateway o pasukan sa lahat ng aklat ng Salmo, sa lahat ng kabanata ng mga awit, para makapasok o makita natin yung kabuuan ng aklat ng awit. Bakit? Napaka-importante na mabasa natin ang Book of Psalms, sapagkat dito ay
ini-encourage tayo ng Diyos, ng aklat na ito, na mahalin at sundin ang batas ng Diyos. Manalangin at purihin siya. So, gusto ko po mag-focus tayo sa ating binasa kanina na chapter 1 ng Book of Psalm. Ayun po yung title, no? Na gusto kong ibahagi ngayong umaga. Ang tamang daan. Ang tamang daan. Ito po yung pamagat na gusto kong dalhin ngayong umaga. At ang mensahe ay ito. The only way to find life is to love the Word of God. Ang tanging paraan para mahanap natin ang buhay ay mahalin ang salita ng Diyos. Mahal niyo ba ang salita ng Diyos? Dalawang bagay po ang gusto kong i-extract sa atin ngayon. Ang una ay mula at makikita natin sa verses 1 to 3. The Word of God, prioritize. So, at ang ikalawa ay the Word of God, ignore. So, una, from verses 1 to 3, ang salita ng Diyos ay pinahalagahan. At pagdating naman sa 4 to 6, ang salita ng Diyos ay binaliwala. May dalawang bagay lang po. At sana, doon lagi tayo mapupunta sa point number 1. Ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Sige po, pumunta tayo sa point number 1. At ating himayin yung verses 1, 2, and 3. Sabi dito, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga mananaya, kundi nasa katusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. At mula dito, tingnan po natin yung dalawang bagay sa ating binasa. Ang una, so yung mga taong mapapalad ay ipinakita sa atin. At yung ikalawa, ipinaliwanag sa atin, o inilahad, binigyan ng larawan yung mga taong mapapalad. Ayan po. So, the blessed man introduced from verses 1 to 2, and then the blessed man illustrated sa verse 3. So, verse 1 to 2. Ayan. So, sabi doon, the blessed man. So, ang ibig sabihin, literally means happy. So, kapag sinabi daw na blessed, pwede na rin nating sabihin na ang taong yon ay masaya. Sa Greek word po, ang salitang ito ay beatus, which was the source of the word beatitudes. So kung narinig niyo na po yung salitang beatitudes, ay may kita po yan sa aklat ni Matthew na ginamit ni Jesus Christ. Matthew chapter 5. Di ba sabi doon, sabi ni Jesus, kung maalala natin, mapapalad ang dukha sa espiritu. Blessed are the poor in spirit, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ayun yung masasayang tao eh. Mapapalad ang mga nahahapis. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Sapagkat sila ay aaluwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, hindi yung mga mayayabang, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ito yung mga mapapalad na ibinahagi sa atin ni Hesukristo sa Matthew chapter 5. Pero sa Psalm 1, sa awit 1, sinabi din kung ano yung taong mapalad. Sabi doon, di ba? Mapalad ang taong hindi lumalakad, hindi tumatayo, hindi umuupo, saan? Sa payo ng makasalanan, sa daan
sa payo ng masama, sa daan ng makasalanan, sa upuan ng manunuya. Ito yung mga taong mapapalad na minsan nakakalimutan nating i-recognize. Kaya nga, ang sabi doon, inintroduce sa atin ng Book of Psalm, chapter 1, yung totoong mapapalad. Hindi siya mapalad kasi wala siyang time, wala siyang opportunity makihalubilo sa mga makasalanan. Hindi ganun yung sinabi ng book eh. O siguro dahil ayoko makisama sa mga makasalanan, sa mga manunuya, sa mga masama, kasi may iba akong gagawin eh. Mas gusto kong gawin to eh. Mas gusto ko na magbabad sa TV eh. O mas gusto kong mapagkisa. Hindi yun yung point. Nakita nyo? Minsan, pwede nating ma-misunderstood. Pero hindi eh. Bakit siya masaya? Bakit siya mapalad, yung taong ito? Dahil lang ba hindi siya sumasama? Hindi eh. Dahil yung kanyang kaligayahan ay hindi nakabatay o outside sa mga taong ito. Yung kanyang kaligayahan ay matatagpuan sa kautusan ng Diyos. Ayun ang kanyang kagalakan. Mga kapatid, may tanong ako. Nagagalak pa ba tayo sa kautusan ng Diyos? Marami ako nakikitang malulungkot ngayon Nagagalak pa ba tayo, mga kapatid? Sabi dito nagagalak daw yung mga tao masaya daw Di ba? So dapat maging masaya rin tayo. Kasi recipient din tayo ng pagpapala ng Diyos. Napansin niyo ba? In-specify niya mismo sa verse 2 yung law of God. Law of God. So yung batas po ng Diyos ay binigay sa Exodus chapter 20. Yung batas ng Diyos sa Israel, mga kapatid, ay binigay sa Exodus chapter 20. At ilan po ang alam nating batas? 10, di ba? 10 commandments. Minsan ang alam natin, 2 o 3. Kabisado ba natin ang 10 commandments? Pero alam niyo ba na ang batas ng Diyos na binigay sa mga Israel ay 613. 613 laws of God. Ganong karami. So meron tayong missing ilan? -10, 603. Meron tayong hindi alam na 603. Nasaan na yun? Sa Bible po, mga kapatid. Baka pag may time tayo, gusto nating basahin. So sa 613 na yon, meron 365 laws na patungkol sa mga ipinagbabawal na gawin ng mga Israelita, di ba? You shall not, sabi ng Diyos. 365 yung mga bawal. Hindi ko alam kung nagkataon lang, pero 635 days din ang isang taon, di ba? At mula sa 613 na yon, merong 248 laws na batas ang binigay ng Diyos patungkol sa dapat nilang gawin. At alam niyo po ba, yung 248 na yun, ay, bilang din ng mga buto ng ating katawan. So yung una, 365, yung ikalawa, 248, o pwede nating maalala, no? So, ilan yung alam natin? Well, hindi lang siya mapalad sapagkat binabasa niya, sapagkat meron siyang dedication sa batas ng Diyos. Mapalad ang taong ito sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin. Di ba? Hindi lang sa effort kundi sino ba yung nagbigay? At binigay niya ito sa tamang panahon na ang mga Israelita ay papunta na sa lupang pangako at isa ng bansa. Di ba napakaganda? May bansa na kinakailangan ng batas. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, sa school ba may batas? Kinakailangan, di ba? Para makontrol. Kaya nga may mga guidance counselor tayo dyan Di ba? Yung mga pasaway na bata, yung mga hindi sumusunod sa batas, laging gina-guidance Di ba? May batas pa nga sa gupit Di ba? Dapat 2x3 pa ba ngayon? Hindi ko alam 2x3. Parang ganun yun Di ba? Pati sa buhok Kinakailangan may batas. Bakit? Para makontrol yung mga estudyante. Para malaman nila yung tama at hindi. Importante yung batas paano pa kaya sa kanila? Isang bansa na sila, kinakailangan nila ng batas. At yung batas na yun, hindi galing sa tao. Galing sa Diyos. Ang ganda, di ba? Sa kalsada, mga kapatid, kinakailangan ba ng batas?
Tingin nyo, kinakailangan ba ma-regulate yung mga sasakyan? Paano kung walang signal? Di ba? So lahat na magka-counterflow. Di ba kanan pasulong, kaliwa pabalik. E baka mangyari lahat na pasulong. Kasi walang batas eh. Di ba? Ang hirap i-control kaya may mga enforcer na papatupad ng mga batas. May guidelines eh. Ganun kahalaga yun. At minsan, hindi natin napapansin yun. Hindi natin nakikita. Lalo pa nga pala yung mga doktor. Diba? Lisensyado yan. At may sinusunod din sila. Halimbawa, ikaw kapatid, nagpa-check up ka. At niristahan ka ng doktor. Sinabi sa yung sino ba magana? Robert, Brad, etong reseta ko sa'yo, gawa ko lang to. Hindi ito clinically proven, ha? Gawa ko lang to. Doc, may napagaling ka na ba? Actually, ikaw pa lang gagamit niyan eh. Walang regulation, pwede ba yon? Hindi, di ba? Ganon din yung batas, mga kapatid. Yung batas na binigay ng Diyos ay dapat gamitin nila. Imagine, merong pagkain na ang nagluto ay pinakamagaling na chef. Di ba masarap yun? Ganon din yung batas eh. Yung batas na gumawa ay Diyos. Kaya nga sinabi ni David, pansinin nyo, sinabi ni David sa Psalm 19, basahin ko na lang. Ano ba yung kautusan para sa kanya? Sabi niya, the law of God is perfect, reviving the soul. Nagpapanauli, nagpapagising sa antok na kaluluwa, sa patay na kaluluwa. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng ating mga mata. Sabi nun, higit na dapat silang naisin kaysa ginto. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Diba? Ginto. Pulot. Mga kapatid, ano ba ang ginto? Ginto, isa sa mga mahalagang yan, di ba? Material na ginagamit sa bahay? Hindi. Ito ay isang jewelry na mahal yung value na ginagamit para sa, minsan sa kasal, wedding ring. Minsan palamuti. Napakamahal ng value ng ginto. Isa sa mga mahal na items eh. Pero alam niyo ba mga kapatid, nasabi dun, yung salita daw ng Diyos ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Tapos binanatan pa niya. Hindi lang ginto eh. Fine gold yung ginamit eh. Fine gold. So hindi ito tumutukoy sa 14 karat, 18 karat, 24 karat gold. Mas dalisay pa eh, mga kapatid. Pero yung salita ng Diyos, hindi nawawala. Etong singsing ko, pwedeng mawala to eh. Pero yung salita ng Diyos, mga kapatid, hindi yan mawawala. At pwedeng hindi ka maka-avail ng ginto. Pero yung salita ng Diyos, pwede mong ma-avail. Yun yung gustong sabihin sa atin ni David eh. Ano pa? Sabi niya, pulot. Hindi ko na kinakailangan ipaliwanag kung gaano katamis ang pulot, mga kapatid. Pag sinabing pulot, pag sinabing honey, alam niyo na dapat na matamis yun. Pero sinabi, mas matamis pa. Kapag nakakain ka, kapag naiintindihan mo, mas matamis pa sa pulot eh. Pero ang maganda sa salita ng Diyos, ito yung tamis na hindi sasakit ngipin mo. Ito yung tamis na hindi ka magkakaroon ng sakit, ng diabetes. Ito yung tamis na pwede mong kainin araw-araw. Ganun katindi at ganun kabigat ang salita ng Diyos kay David. Sana ganun din tayo mga kapatid ha. So ito yung delight niya eh. Sabi niya, binubulay-bulay niya pa araw at gabi. So hindi naman natin kinakailangan maging theologian mga kapatid. Ang gusto lang sabihin ay lahat ng ating ginagawa, i-consider natin ang salita ng Diyos sa lahat ng ating aksyon, sa lahat ng ating ginagawa. Sana kasama ang salita ng Diyos, ang kanyang batas. Ipaniliwanag sa atin. Hindi lang yon. Hindi lang in-introduce sa atin. Hindi. Yan.
Inahilin tulad. Saan ba pwedeng ihalin tulad ang isang mapalad na tao, ang isang masayang tao? Ginamit doon, punong kahoy, tree. Aba, simple pero makapangyarihan, di ba? Hindi lang yun. Yung punong kahoy na yun ay nakatanim o itinanim sa tabi ng umaagos ng tubig. May bunga at yung mga dahon ay hindi nalalagas. Ang ganda, no? Pero simple lang. Ang ganda pero simple lang. So bakit simple? Kasi yung puno po, mga kapatid, makikita natin kahit saan eh. Di ba? Minsan nga tinatanim natin sa ating bakuran. Di ba? O makikita natin sa community. Pero may clarification pa ako, mga kapatid. Meron ba dito hindi pa nakakita ng puno? Punong kahoy? Lahat naman siguro, no? So, possibly may mga plantita rito. Makaka-relate kayo dito, mga kapatid. So, yung punong kahoy, hindi lang siya mabisa eh. Kagamit-gamit din siya saan? Sa pagtatayo ng bahay, sa ating mga kasangkapan. Di ba, naalala ko eh. Lalo na dati, mga kapatid. Yung mga gamit sa bahay, di ba? Mga solid wood talaga eh. Nara. Apitong. Mahogany. Talisay. Ano pa yung mga punong kahoy na matitigas? Akasya. Ayun pa yung mga mga gamit. Ang hihirap buhatin eh. Ginagamit kasi yan eh. Kahit sa mga school supplies, di ba, mga papel, kagamit-gamit eh. At sa New Testament, ginagamit din na illustration ang punong kahoy. Di ba, yung fig tree at yung vine. Pero para mabuhay ang punong kahoy, syempre merong process na tinatawag na photosynthesis. So, kinakailangan kasi ng puno ng sunlight, carbon dioxide, syempre lupa. At tubig. So yung iba, common, pero in-emphasize niya na yung punong kahoy ay nakatanim saan? Sa dumadaloy na tubig. At anong ibig sabihin nun? Mapipicturize natin, yung punong ito ay mayabong, malago, hindi lang yun. Maraming nakikinabang sa kanya. Sinisulungan ng mga ibon, tinitira ng mga ibon, at pwede rin tayong sumilong. At hindi lang yun. Sabi dito meron merong bunga yung punong kahoy na yun sa kanyang kapanahunan. At yung bunga na yun ay hindi niya kinakain. Kinakain ng tao, kinakain ng mga hayop. Tama ba? Ang ganda eh. Sabi ni Jesus sa John 15, ngunit kayo pinili ko, I choose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide. So, tinawag tayo, pinili tayo ng Diyos para Para magbunga tayo at manatili tayo sa Kanya. Ganun kaimportante ang salita ng Diyos sa atin. May bunga na inilalabas. At minsan, nakakalimutan natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Sana mga kapatid, mahalaga sa atin ang salita at batas ng Diyos. Naalala ko, nung bata ako, nagtatanong ako sa sarili ko, bakit kaya yung mga magulang, kapag kumakain sila kasama yung mga anak nila, tapos hindi nauubos, kinakain nila. Lalo na yung mga nanay. Diba, napapansin niyo ba yun? Napapansin niyo, ba't kaya kinakain? Hindi pa kaya ito busog si tita, hindi pa kaya ito busog si mama. Bakit kaya lagi silang kumakain ng tirang pagkain ng kanilang mga anak? At yun, naging magulang din ako. Tsaka ako na-realize na sa ibang lugar, ang hirap mabuhay. Sa ibang lugar, ang presyo ng bigas, 200 per kilo. At manghihinayang ka talaga, mga kapatid. Manghihinayang ka na hindi ubusin eh. Kahit na siguro pagbukas mo, tapos pakiramdam mo, parang hindi na pwede to. Hindi, pwede pa yan. 200 per kilo eh. Kinakailangan ubusin yan. Ang presyo ng bawang, ng sibuyas,
ng kamatis, napakamahal. 3 peraso, 150 pesos. Wow! Kaya minsan pag magigisa ka lang ng repolyo, ng ampalaya, mamimili ka Ano ba ngayon? Sibuyas muna? O bawang? Sige, sibuyas muna ngayon. Mahal Hindi pwedeng sabay Kasi alam mo, ikaw yung bumili Di ba? Ikaw yung nagpakahirap Alam mo yung kahalagahan ng hindi pagsasayang ng pagkain. Maraming hindi pa alam yan ng mga kabataan, ng mga anak. Pero bilang bumibili, alam mo yun mahalaga yun Ganon din yung salita ng Diyos, mga kapatid. Sana mahalaga sa atin. Sana mahalaga sa atin. Christians, nakikita mo ba na ikaw ay mapalad? Nakikita mo ba na ikaw ay dapat maging masaya? Ito yung pinaalala sa atin ng awit na to Dapat tayong maging masaya. Nare-realize mo ba na dahil sa batas ng Diyos, yung family mo ay protected. Yung family mo ay buo pa dahil sa salita ng Diyos. Hindi ba dahil sa salita ng Diyos, yung mga may asawa o mag-asawa, nare-remind tayo na dapat nating mahalin ang ating mga asawa. Yung mga anak dito, dahil sa salita ng Diyos, di ba nare-remind tayo na dapat nating mahalin ang ating mga magulang. Hindi ba dahil sa salita ng Diyos, kaya tayo nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano? Dahil mayroon nagpapaalala sa atin, mga kapatid. Hindi ba dahil sa salita ng Diyos, nakikita natin ang sarili natin na tayo mga hubad, walang pag-asa, at guilty sa ating kasalanan. At dahil sa salita ng Diyos, nakikita natin si Jesus, ang tanging daan ng kaligtasan. Dahil siya ang nakasunod ng 613 laws nang walang mintis. Na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So dapat maging masaya tayo, mga kapatid. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa masama, sa makasalanan, sa manunuya, kundi ang kautusan niya ay pinagbubulay-bulayan araw at gabi. At ito ang kanyang kagalakan. The Word of God, prioritize, pinahalagahan. Sa kabilang banda, the Word of God, ignored. So, merong mga tao na pinapahalagahan yung salita ng Diyos. Praise God. Pero, aminin natin, may mga tao na hindi pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Na makikita natin sa verses 4 to 6. Unahin natin yung sinabi dito. May dalawang point na pwede nating sabihin at himayin mula sa verse 4 to 6. Una, the status of the wicked. At yung ikalawa, the steps of the wicked. First, the status of the wicked. Verse 4. Ano ba yung katatayuan niya? Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Well, wicked sinners scoffers. So, madalas ang pagkakaintindi natin dyan, yung gumagawa ng kasalanan, yung nasa bilangguan, yung mga pansin mo talaga mayayabang, wala ng pag-asa, walang ginagawang mabuti sa lipunan. Tama naman yan, mga kapatid. Sila ay masasama. Pero pag binabanggit dito sa Biblia, kapag sinabing masama, makasalanan, manunuya, ay tumutukoy po ito sa mga tao na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Sa yung mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos. May mga taong masaya, nagagalak, pero may mga taong hindi nasisiyahan. At hindi lang hindi nasisiyahan, kundi gumagawa pa
ng masama. Yun yung pagkakaiba nila eh. Pero mga kapatid, yung binabanggit dito masama, makasalanan at manunuya, ito rin yung mga tao na umaati ng church, dumadalo ng mga prayer meeting, na hindi nila alam na sila yun. Ano gusto kong sabihin? For example, sabi dito sa Old Testament, during Old Testament time, may mga tao na kasama sila Moses, sila Joshua, sila Caleb, sa Old Testament, na kasama nilang sumamba, kasama nilang maglingkod, kasama nilang umattend sa worship service, at lumalaban pa sa kalaban nila. At natagpuang mga makasalanan at hindi sumuway sa kautusan ng Diyos. At paaring meron din dito akong kinakausap na hindi nyo alam na kayo yun. Well, kung maapapansin nyo at maalala nyo sa Numbers, merong grupo ng mga tao na pinapangunahan ni Korah. Si Korah po ay isang Levita. So sa grupo ng mga Levita, nandito po si Moses. So si Moses po, kung inyo maalala sa Old Testament, siya po yung ginamit ng Panginoon para iligtas yung mga tao, yung bansang Israel, sa kamay ng mga Ehipto. At iniligtas na sila at papunta na sila doon sa sa Promised Land Tapos binigyan sila ng batas ng Diyos at nag-worship service din sila. At itong si Korah, kasama ito sa mga tribo ng Levita. At alam niyo po ba, yung pamilya ni Korah ay merong ginagampan ng importanteng bagay sa worship service. Ano yun? Sila kasi yung yung in charge sa mga items sa loob ng tabernacle. At sila din yung nagdadala ng Ark of the Covenant. So napakahalagang gampanin yung ginagawa nila doon sa worship service ng unang panahon. Kaso, akala natin naglilingkod sila Pero deep inside, hindi pala. At nilabanan nila ang authority ni Moses at ni Aaron. Bakit lagi na lang kami nagbubuhat dito? Bakit kami na lang lagi siguro ganun Umaangal lang sila. Pwede bang maging si Moses na lang ako? Ano nangyari? Napahamak sila. At kinain sila ng buhay ng lupa na inihanda sa kanila ng Panginoon. Isipin niyo may tension that time kasi may mga kalaban sila Wow. Naisip ko nga Halimbawa, mayroong Israelita. O ako yun. Sasabihin ko, anak, may work lang si tatay. Ito, hindi, ganito Anak, may work lang si tatay. Baka hindi na ako bumalik kasi may kalaban kami Baka mapatay ako. Ganon katindi yung tension noong unang panahon Ngayon, di ba? Hindi, nak. Alis muna ka, may work ako. Balik ako mamaya. Pero hindi. Noong unang panahon, hindi mo sigurado kung mabubuhay ka pa. O hindi na. Tapos, may kalaban ka pala within the nation. Di ba mas mahirap yun mga kapatid? May mga masasama din pala. May mga makasalanan din pala. May mga manunuya din pala. At ito, sinabi na sa verse 1, may kanya-kanya silang grupo. Mayroon silang sariling grupo May grupo na sumasamba sa Diyos, pero may mga grupo din na iba yung gusto. Ang sabi ng Biblia, ang sabi sa verse 4, sila ay parang ipa na dinadala, tinataboy ng hangin. Sila ay mga ipang. Diba? Discriminating yung salita, pero ito yung angkop na salita para sa kanila. Hindi mo pansin. Kung nakakita na kayo ng ipa, sa malayo hindi mo pansin kung meron bang laman yung ipang yun Kung hindi ka lalapit. Or, kung hindi, lili pa rin. Minsan kinakailangan natin silang i-examine, mga kapatid. At akala nila, sila ay nagtatagumpay. Akala ng mga wicked, sila ay nagtatagumpay. Pero, in the end, sila ay may hirap. Akala nila, alam nila yung lahat Pero, in the end, mga foolish sila. Akala nila, malulusog sila. Pero darating yung time na mamamatay sila. Ganto inilahad
ng salmo ang masasama. Ikalawa, hindi lang yung status yung kanilang lakad, yung steps of the wicked. Naglalakad pa lang sila, hinusgahan na sila. Kasi kitang-kita mo pa lang sa lakad walang matudulot na maganda. Anong sabi din sa verse 6? Yung mga makasalanan ay mapapahamak. At ang kanilang dulo ay paghatol. Mga kapatid, nakikita niyo ba yung bigat, yung intensity na dala na sinabi ng salmista nung ibinato niya ito sa verse 5 at saka verse 6. So maaaring yung iba sa atin na parusahan na ng mga magulang, nakurot, napingot, gumawa ka ng masama Nilabag may utos niya Teacher mo, di ba? Ganun din. Yung boss mo, napagalitan ka, hindi ka sumunod sa batas trapiko. O may nakulong na ba dito, mga kapatid? Meron na ba? Well, ibang usapan na. Pag nakulong, medyo mabigat-bigat, mapapaisip ka na nun. No? Ano kaya? Sino kaya makakasama ko ron? Di ba? Ilang days? Mabigat Yung intensity, pabigat ng pabigat, depende sa sa ginawa mo Pero sabi ni David, sa Psalm 130 verse 3, if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Kung ikaw, O Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan kung ililista mo, sino kaya makakatagal? Sabi pa ni Jesus, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan, pero hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Matakot ka sa pumapatay ng katawan at kaluluwa. Sabay sinundan pa ng Hebrews 10:31. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ito yung bagay na dapat nating iwasan. Kasi disaster yung dala nito Pero sabi dito, ito yung daan ng mga makasalanan. Bigat, kaparusahan ang nag-aantay sa kanila. Mga kapatid, baka may kinakausap ako dito na hanggang ngayon ay ini-ignore pa din. Hinahayaan pa din ang salita ng Diyos. Baka may kinakausap akong makasalanan dito na yung standard mo ay sarili mo lang. O baka pakiramdam mo kasi, kaya ayaw mo sa lakad ng Diyos, ayaw mo sa batas ng Diyos. Hindi. Brad, successful naman ako Ganda kaya ng trabaho ko. May sasakyan kaya ako, kinakailangan pa ba yung Diyos? Hindi na, di ba? Well, ayun yung problema Minsan, yung prosperity nagdadala sa atin sa kapahamakan Hindi, Brad, matalino naman ako Pakiramdam ko, mas matalino pa ako sa Bible Kinakaya ko magdesisyon ng aking sarili lang. At saka bata pa naman ako Well, kung yung dahilan mo, para kang ipa. At hindi pa dumarating yung hangin para itaboy ka. Ang iniisip ko, pag naitaboy ka sa apoy, paano ka? Sunog ka. Sunog ka. So ngayon, meron pa tayong chance. Meron pang oras. Binigyan tayo ng chance. Kasi nabasa natin tong salmista Nabasa natin tong Psalm. Alam niyo mga kapatid, kahit yung mga Christians diba, masasama pa rin tayo makasalanan pa rin tayo, manunuya pa rin tayo At lahat tayo dito, deserving sa punishment na ihataw ng Diyos sa atin. Pero bakit? Merong humalili sa atin Merong tumubo sa atin, si Jesucristo. Na instead na tayo mapahamak, siya ay namatay para sa atin. At pinatawad tayo ng Diyos. At gayon din yung mangyayari sa mga taong tatalikod sa kanilang kasalanan at mananampalataya kay Jesucristo. Ipanalangin po natin ngayon na ang ating pagsamba ay ang maging anchor ay ang kanyang salita.
ipanalangin natin na ating pagsamba ay maging kalugod-lugod sa Kanya. At masuri talaga ng Panginoon ang ating puso. At si Jesus ang maitaas. Nang sa ganun, tayo ay maibaba. Sa pagtatapos po, mga kapatid, during post-apostolic era, meron pong tao na ang pangalan ay Polycarp of Smyrna. Siya po ay isa sa mga disciple ni John the Beloved. So, tinuruan siya ni John, at itong si Polycarp ng Smyrna ay in-embrace yung salita ng Diyos wholeheartedly. At later on, siya ay naging pastor sa lugar ng Smyrna. So, kung nabasa niyo po yung Revelation o nakinig kayo kay Pastor George, di ba? Meron dong Church of Smyrna. Ayun din po yung lugar na yun. However, during his time, ay talamak yung persecution eh. So, yung mga Christians ay hinahatulan o binibilanggo. Kapag sinabing Christian ka, ay wala ka namang ginawang masama eh. Pero sinabi mong Christian ka, ay automatic ibibilanggo ka, at ang matindi doon, papatayin ka. Papatayin ka, marami silang paraan eh. Siyempre, papatayin, o minsan, pinapakain ka sa buhay na hayop. So, kung maalala nyo yung Colosseum sa Rome, so ikaw yung main actor doon, tapos ikaw yung lalapain ng leon, ng tigre, ng mga wild beast, o minsan, susunugin ka ng buhay. Kasi yung mga Romans po ay naniniwala na si Caesar o yung emperor o yung nanguna that time, siya ay Diyos. Siya ay ang Panginoon. At kung hindi mo sasabihin yun, papatayin ka nila. At nangyari nga po mga kapatid na maging etong si Polycarp of Smyrna ay pinatawag ng mga kapulungan para mag-report. At sa stadium siya mismo pinatawag eh. At sinabi sa kanya, Polycarp, kung hindi mo i-give up ang faith mo, papatayin ka namin. Kung hindi mo isusuko at kung hindi mo sasabihin na si Caesar ang Diyos, papatayin ka namin. Ganong katindi, ganong kabigat, yung paratang o yung pagsubok na dumating sa taong ito na si Polycarp. Alam niyo sabi ni Polycarp, 86 years I have served him. 86 years I have served him. And he has done me no wrong. How can I blaspheme my King and my Savior? 86 years akong nabuhay. At wala man ni isang araw na dumating na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Paano ko siyang tatalikuran? Ang aking tagapagligtas. Realizing na hindi siya mag-give up sa faith, ay tinret siya na ipakain sa mga hayop. At hindi yun umubra. At tinret ulit siya na sunugin. At hindi pa rin yun umubra. At ang huli ay sinaksak siya at tumagos sa kanyang puso. Ayun po ang istorya at martyrdom ni Polycarp. Mga kapatid, patuloy nating panghawakan ang salita ng Diyos. Katulad ng sinabi ni David. At kung i-meditate natin, gabit araw, kung seseryosohin natin at mamahalin ang kanyang salita, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang mga anghel ba? Ang kamatayan ba? Ang buhay ba? Ang mga pinuno? Ang mga bagay kasalukuyan? Ang mga bagay darating? Ang kapangyarihan? Ang kataasan? Kalaliman? Ang ibang nilalang? Hindi po. Hindi kailanman makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Romans 8:38-39. Nanalangin po tayo.
Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami sa inyong salita. Salamat dahil ibinigay niyo sa amin ang inyong batas upang aming gamitin, upang aming kainin, upang aming nasain. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ibinigay niyo sa amin ang aming Panginoong Hesukristo na siyang sumunod sa lahat ng batas, na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay, na kung kami man ay mananampalataya sa Kanya, magkakaroon kami ng buhay at hindi niyo na kami parurusahan pa. Hangad namin at dalangin namin na patuloy namin itong i-embrace. Ang dalangin namin sa mga nakikinig, dalangin namin na makakilala din sila sa aming tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. Sa inyo po ang kapurihan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.